po kayo. At kanina pa tayo. Magandang tanghali at alas 11 na, no? Medyo ginugutom na rin ako. Pero tuwan-tuwa ako makapiling kayo lahat. At eto na naman, i-greet muna natin si Yusek Ching, ang kinatawa ng ating minamahal sekretary. At ganun din ang ating tunay na host, ang ating minamahal na mayora ng Muñoz, si Baby Army. At syempre, ang backup dancer niya, si Dice Mayor, forever Mayor Nestor. Andito sa katutak na mayor, ang ating mga mayor mula sa Zamboanga, Tuba, sa Benguet, sa Kalinga, sa La Trinidad, si Apo Salda, at yung iba't iba pang opisyal. Andito rin, pinipit yata ni na Elvin at bilang YFC, ang pangkat ng DepEd. Pagkat ang DepEd ay namimili rin ng pagkain, kaya andyan, may kliyente na kayo kagad. Ang ating mga namamahala dito sa Pure Rice, ang alumni ng tropa ng Young Farmers, ang ating CDA, kanina nandito sila Mirna, no, ng CDA, at nandito rin ang NIA, at nakilala na rin ninyo kanina sa iba't ibang mga roundtable at media presentation. Sa inyong lahat, natutuwa naman ako na umpisa ito, ang Young Farmers, dahil nawawala na ng pag-asa ang lahat sa agrikultura. Sabi, wala nang magandang balita, kundi puro talaga namang masasama, nakakalungkot na balita ang naririnig natin. Pero sa pakiwari ko, ang mga batang magsasaka, ang siyang good news ng agriculture. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Meron pa rin mga kabataan na ninanais manatiling mga mambubukid at mangingisda at processor at iba't iba pang mga negosyante hinggil sa ating agrikultura. So I think we actually started because the average age of the farmers today is around about 58 years old. So tumatanda na, mga lolo, tatang na ang ating mga magsasaka. Ang sinasabi nila, aabot daw tayo ng bago pa 2030, lahat ng pagkain sa Pilipinas, imported na lamang at wala nang ibig magtanim. Hindi naman siguro tama yun. Ganun din, ang sektor ng agrikultura ay paliit na porsyento na lamang. Kung nasa 60 ng panahon ng tatay ko, siguro yung makatotohanan ngayon ay nasa 30-40, mas maliit pa. Napakaliit na lamang at napakaliit din ng inaambag sa ating GDP o ating productivity. So nakakalugmok pag napakinggan lahat na ito. Subalit nakikita naman natin sa Young Farmers Challenge, hindi siya malaking programa, pero talaga naman nakakataba ng puso. At nakita natin, umpisa tayo 2020 sana, na COVID naman, at kung ano-ano pa nangyari, hindi naman tayo nawala ng pag-asa, pinursige natin. At meron na tayo mga alumni ngayon. Ang first batch na Federated Young Farmers Challenge alumni. Ayan. Ito na yung first batch ng awardees. Palakpakan natin sila Elvin at yung unang pangkat. Pagkatapos, meron na tayong mga sumunod din. Alam naman natin na napakadaming kinakailangan ng kabataan upang manatili sa pambubukid at maghanap buhay ng sapat. Pag kinausap ko nga ang ating mga dating magsasaka, sasabihin talaga sa iyo, kaya ako pinapaaral ang anak ko, kaya ako naghihirap para makapagbayad ng tuition, para hindi na magsaka ang anak ko. Naku naman, talaga napakasakit pakinggan. Kaya eto nga, namimigay po tayo 50,000 sa individual prize on the provincial level, 100,000 for the team, and thereafter 300 sa regional and city level, at sa national aapak na ng 550. Sana lumaki pa. Pero maliban dyan, dinadagdagan pa natin. Ito yung hinahanap natin talagang agricultural innovation. So hinahanap natin yung mga bagong technology, bagong produkto, bagong lugar na talagang pinakikinabangan. So yun ang una natin tinutukoy. Pero maliban dyan, meron rin sana tayo na mga areas na tutukan. Halimbawa yung mga IP, yung ating mga katutubo, na sila ang napakagagaling magtanim sa bundok,
sa iba't ibang may hirap na lugar at pati na rin ang mga problema katulad ng luya ngayon na umiigting, kayang-kaya nilang palawakin. Isa yun. Tapos, maliban dyan, alam din natin na yung ating mga alumni nangangailangan na ng kapital. So, yung startup capital, eto yung work in progress. Dinedevelop namin, matapos kang maging awardee, huwag kang magbibitiw, tuloy-tuloy, magnegosyo ka. May part 2 na po at ito yung startup capital. So, mag-startup din tayo sa YFC. At kapag federated na kayo, pwede na kayo sa CDA, sa co-op banks, at sa iba't iba pang mga loan windows. So, malaking bagay ang pag-federate. Tapos, ang natuklasan din natin, yung ibang YFC, yung ibang young farmers natin, talagang work in progress ito. Yung ibang young farmers, nakukumbida mag-compete sa abroad. Ang problema, sariling sikap kasi wala naman tayong pondo para doon. Kaya magtatabi na tayo ngayon ng pondo para makapag-compete sa abroad. Kasi sinalendalin at yung iba pa kung saan-saan pumunta, ay nako, nagmamalimos sa lahat ng tao, sa kamag-anak, sa kaibigan, nakakahiya naman. Tulungan natin kasi sila ang nagdadala ng dangal, higit sa lahat ng benta dito sa Pilipinas. So these are the things that we are developing and that we hope will continue to improve and prosper our Young Farmers Challenge. To all of you, huwag kayong bibitiw, huwag wawala ng pag-asa, higit sa lahat, magbukas na tayo ng panibagong pangkat dito sa YFC. Ito na yung We Can Rise. Ibig sabihin, we will put special emphasis sa mga kabataan, sa mga bagong papasok na competition ng 2024, We Can Rise ang bagong segment. Kapag nakapagbuo ng 100 hectares dedicated to rice upang ibagsak ang presyo na hindi makatarungan na bigas ngayon. Sa inyong lahat, asahan ninyo, tuloy-tuloy po ang ating pakikitungo, ang tulungan, at ang paninindigan natin na ang magsasakang Pilipino kayang-kaya ang pakainin ang sarili kapwang Pilipino rin. Sa inyong lahat, maraming salamat. Mabuhay ang agrikulturang Pilipino, mabuhay ang magsasakang Pilipino, mabuhay ang YFC.